tayong magiging kakilig. Umakyat sa 151 patay sa malagim na sunog sa residential complex sa Hong Kong. At kabilang sa nasawi ang isang Pilipino na ayon sa kanyang pamilya ay may plano pa sana umuwi ngayong Disyembre para makapiling ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ating saksihan. Umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng malagim na sunog sa 7 tore ng Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Kanya-kanyang dala ng mga bulaklak, stuffed toy at maging pet food ang mga nakiramay. Marami ang umaasang magkakaroon ng hustisya para sa 151 nasawi sa trahedya. Ilan sa nasawi natagpuan sa mga hagdanan at sa mga bubong. Mahigit 40 individual ang nawawala pa rin. Sa gitna ng investigasyon sa pinakamalalang sunog sa Hong Kong, sa loob ng halos 80 taon, 13 na ang inaresto para sa manslaughter. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero kabilang sa sinusuri ang mga materyales na nakadagdag umano sa mabilis na pagkalat ng apoy, gaya ng mesh na ibinalot sa bamboo scaffolding na di raw akma sa standard. Gayon din ang foam insulation na ginamit ng mga kontraktor at ang pumalya umanong fire alarms. Ayon sa kanilang Labor Department, may mga residente nang naglabas ng agam-agam noong September 2024 na madaling magliyab ang mesh na ginamit ng mga kontraktor. Pero sinabihan umano sila ng mga otoridad na mababa ang tsansa ng sunog sa lugar. Sa gitna ng trahedya, umusbong din ang kabayanihan. Hinahangaan ngayon ang pagsagip ng OFW na si Rodora Alcaraz sa 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Ginagamot pa rin si Rodora sa ospital. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. When you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, like, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang nakaligtas sa insidente. Bukod sa relief goods, magbibigay ang konsulado ng counseling at tutulungan ng mga OFW na nasunugan ng papeles. Magbibigay rin ng cash na ayuda ang DMW at ang OWA. Ayon pa sa konsulado, 2 Pilipino ang bineberipika kung ano ang lagay. Isa ang nasawi, ang 40 taong gulang na si Mary Ann Esteban na tubong Jones Isabela. Natunton ng GMA Integrated News ang kanyang pamilya sa Jones. 10 taon daw nagtrabaho sa Lebanon si Mary Ann bago lumipat ng Hong Kong kung saan mag-4 na taon naman siyang nag-OFW. Uuwi sana sa December 16 si Mary Ann para makasama ang pamilya sa Jones at kunin ang kanyang 10 taong gulang na anak na nasa Rizal. Sobrang sakit sa lahat. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak ka mo ay Pasko. Kaarawan ng ama ni Mary Ann na si Jaime, pero hindi sila makapaghanda dahil sa nangyari. Mas mabilis ko mga mayaw at ibang kayo ko. Pag makita mimit ka rin, ay baka umabot ito, 3 weeks ilang ko na. Nagpabot na ng tulong ang OWA at DMW sa anak ni Mary Ann sa Cainta. Pagtitiyak ng 2 ahensya, maiuuwi agad sa Pilipinas ang labi ng OFW. Makatatanggap din ang kanyang anak ng tulong pang edukasyon hanggang sa kolehiyo. Ayon sa OWA, hinikayat din ang bata na magtapos ng pag-aaral, gaya ng gusto ng kanyang ina. Nang tanungin kung anong gusto niyang maging sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, bumbero, para wala nang mamatay sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bistado sa Taguig ang isang hininalang Pogo Hub na patuloy umano ang operasyon sa kabila ng umiiral na batas na nagbabawas sa mga Pogo sa bansa. Mahigit 100 ang apektado kabilang ang Chinese national na wanted para sa kasong estafa. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Sige, wala. Relax lang ha. Relax lang mga pulis kami. Pakitaas lang ng kamay. ID. Target ng operasyon ng CIDG Southern NCR, PAOK at Southern Police District ang Chinese national na may kasong estafa. Sa intelligence report, narito siya sa 10th floor ng gusaling ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nang puntahan ng CIDG, tuluyan siyang naaresto. Actually, itong Chinese na to, minomonitor namin to ng mga about almost a week.
Hindi mailap lang kasi siya, kaya ngayon lang namin na tsambahan. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba pag-akyat sa 10th floor, ang ilegal na operasyon ng Pogo rito. 8 mahabang lamesa na may mahigit 100 computers ang nakita ng otoridad. Nakadisplay sa bawat computer ang link ng umano'y illegal na online sugal. Mayroon ding nakitang mga cellphone sa bawat computer table. Ayon pa sa CIDG, tila may nagaganap pang love scams. During the service ng warrant of arrest, nakita natin na talagang may Pogo hub doon na maraming computers, maraming mga parang mga love scam doon sa monitor makikita at saka mga gambling, illegal gambling online. Ayon sa CIDG, nagpapanggap umano bilang IT solution company ang Pogo Hub. Yung pangalan nila, yung company name nila is hindi siya registered sa PAGCOR upon checking. 17 dayuhan at 75 Pilipino ang naabutan ng otoridad na nagtatrabaho sa umano'y Pogo Hub. Continuous pa rin yung documentation namin sa kanila at kung talagang may violation, kung may working permit din yung mga foreigners natin, then dito lang. Ay kung wala, additional case to be filed against them. Yung mga Pinoy, sir? There will be charged na employee ng Pogo. So, violation din po yun. Ano po yun? Anong trabaho sa taas? May love scam din daw doon. Wala po! Wala! At kung bakit naman nasa Pogo Hub din ang naturang Chinese na target ng operasyon, Usually, nagiging interpreter siya ng mga Pogo Hub. wala pang pahayagan na arestong suspect at maging ang mga pamunuan ng establishmento kung saan sila nahuli. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Hindi po muna madaraanan ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga matapos po itong bumigay. Nasira raw ito dahil sa mga nakaraang bagyo at mga pag-ulan. Ayon sa hepe ng Tinglayan MDR-RMC, gagawa po ng pansamantalang tulay ang DPWH para makatawid ang mga sasakyan. At inaasahang matatapos ito ngayong Disyembre. Mapapanood na po sa social media simula bukas ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Nakatakda namang ipasubasa ang 4 na luxury vehicle ng mga Diskaya sa Biyernes. Saksi, si Joseph Moro. Kasabay ng paggunita sa araw ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio ang muling pagsasama-sama ng libo-libong Pilipino. Mas kaunti man kaysa sa mga naon ng malawakang kilos protesta, masidhi pa rin ang panawagan para panagutin ang mga kurakot. And to those who think the Filipino spirit is weak, nagkakamali kayo. Sinasabi nila Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did. At walang magmamove on hanggat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Bagamat may mga kinasuhan at nakakulong na, tanong ng marami nasaan ang malalaking isda. Sa ngayon kasi na iinit na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na yung nakaw mula sa ating kaban. Tuloy-tuloy ang paghahanap sa 7 pang at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Interior Secretary, pinaniniwala ang nasa Portugal si Co. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa kanselado ang pasaporte ni Co dahil wala pang court order para rito. Ang isang taga-DPWH nasa Israel naman daw. Ayon sa PNP-CIDG, may mga taga-Sunwest Corporation na nagpahayag na gusto nang sumuko. May back channel po na sa amin. Wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying. Sa mga inilabas na video ni Co, ilang beses din niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos umano ng budget insertions. Sabi ngayon ng Malacanang handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues?
Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI. Simula Martes, ila-livestream na ng ICI ang pagdinig sa kanilang social media page. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Nauna nang sumulat si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang tumistigo sa ICI. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, muling ipapasubasta ang 4 na luxury vehicle na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi na ibenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Kanina ay sinimete ng CIDG sa ICI ang mga dagdag na dokumento kaugnay ng iniimbestigahang flood control projects. Binigyan diin naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Big time ang taas presyo sa LPG simula ngayong araw. 2 piso ang dagdag sa kada kilo ng LPG ng Petron. Piso at 64 na sentimo naman ang sasolane, habang ang clean fuel may dagdag na 85 sentimo sa kada litro ng auto LPG. Magtataas din ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina simula bukas. Ang iba pang produktong petrolyo may big time rollback. 2 piso at 70 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel. 3 piso at 20 sentimo naman sa kerosene. Posible ipasubasta ang nasa 30 luxury vehicle na inimpound ng LTO dahil paso na o wala umanong rehistro. Yan po ay kung hindi maayos ng mga may-ari ng sasakyan ang mga papeles bago ang itinakdang deadline. Saksi si Dano Tingkungko. Mula Biyernes hanggang kahapon, hindi nabababa sa 30 luxury vehicle ang inimpound ng Land Transportation Office. Lahat ng ito ayon sa LTO, wala o paso na ang rehistro. 3 sa bawat 10 naman ang nahulihan ng walang lisensya ang nagmamaneho. Magtataka kayo, ang mahal-mahal na sasakyan, walang rehistro. Pangalawa, walang driver's license ang karamihan. Kaya po talagang ini-impound. Dahil impoundable offense ang pagmamaneho ng sasakyang paso ang rehistro, walang ibang sunod na hakbang ang mga may-ari ng mga sasakyan kundi ayusin sa LTO ang mga papeles ng kanilang mga sasakyan bago mabawi ito. Wala namang sasakyang pag-aari ng politiko o celebrity sa mga hinuli nitong weekend. Puro pribadong individual ito, kabilang ang isang minamaneho ng isang Chinese at isang dala ng isang Estonian. 3 naman sa mga nahuli ang isinasa ilalim sa mas masusing verifikasyon para malaman kung smuggled o hindi. Lahat po ito unregistered at karamihan po dito wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. May gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. Palaisipan daw sa LTO ang dami ng mga nahuhuling luxury vehicle na wala o paso na ang rehistro. Nilinaw din ng LTO na wala silang espesyal na operasyon laban sa mga luxury vehicle. Bahagi lang nila ito ng regular nilang operasyon. Pero hindi maikakailang kumpara ngayon, maraming enforcer ang ilang sa mga mamahaling sasakyan dahil sa posibilidad na makasita ng politiko. Dati, hindi striktong nai-enforce yung batas. Takot sila na tanungin kasi minsan syempre may mga kilalang tao. Iba yung pagmapara mo luxury vehicle, minsan politiko o minsan mataas ang katungkulan sa gobyerno, nai-intimidate lahat. Kaya sinimulan ko yung paghuli. Para mabawi ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan, kailangan nilang ayusin ang rehistro at bayaran muna ang mga karampatang multa sa LTO na 10,000 piso pataas. Kailangan nung patunayan nila yung ownership nila dun sa sasakyan. Titingnan po natin yung legalidad. Na paano, kasi kung wala kang proof of ownership ba't namin bibigay yung kotse sa'yo?
Kung hindi mapatunayan ng magpapakilalang may-ari na kanila ang sasakyan, hahanapin ng LTO ang may-ari sa loob ng nakatakdang panahon. Kung lumagpas sa deadline ay posibleng ipasubasta ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. 2 buwang suspendido si Kiko Balzaga bilang kinatawa ng ika-4 na distrito ng Cavite. Yan po ay matapos pagtibay ng plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee. Ang pinag-ugatan ng reklamo at ang tugon ni Barzaga sa pagsaksi ni Darlene Kai. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Gusto na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Ultimately, Mr. Speaker, based on these standards of conduct, the committee finds the social media posts in Facebook to be appropriated and unbefitting of a House member. Respondents' reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. He took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that, Mr. Speaker. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, can we know from the chairman if he's willing to yield to a few questions or not? No? No? Not willing to yield questions? Mr. Speaker, I reiterate my motion to call the roll of members for nominal voting immediately. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang sinuspending kongresista.
Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Katamtaman po ang tsansa maging bagyo ng low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Miyerkules. Wala pa epekto sa bansa ang LPA na huling namataan 1,035 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. At kapag naging bagyo, tatawagin itong Wilma. Maaari nitong tumbukin ang Southern Luzon, Visayas o ang Caraga Region, depende sa magiging pagbabago sa pagkilos nito. Ayon sa Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo pa ang posibleng mabuo ngayong Disyembre. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan, easterlies at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At pagsapit ng hapon, posible na ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Caraga, Barm, Cagayan, Isabela, Calabarzon at Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at posible naman ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Soc-Sargen at Davao Region. Sa Metro Manila, may chance rin maulit ang mga pag-ulan. 9 na pulis na botas kinasuhan ng grave misconduct, oppression at torture. Kaugnay ito ng reklamang pang-aabuso ng murder suspect na si alias Dave. Relieved na mga pulis at kasalukuyang nasa Personal Holding and Accounting Unit. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ng NAPOLCOM. 6 pang miyembro ng PDEG na sangkot umano sa robbery rape case sa Bacoor, Cavite sumuko sa Calabarzon Police. Nauna silang naiulat na at large. Relieved na rin sila sa pwesto at nasa restrictive custody ng Headquarters Support Service habang gumugulong ang investigasyon. Panghuhuli ng mga e-bike sa mga national highway sa January 2, 2026 na ipatutupad. Ayon sa LTO, alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ngayong araw epektibo ang panghuhuli, pero gusto ng Pangulo na maipakalat ng husto ang impormasyon ukol dito. Pagsasabihan na lang muna ng mga enforcer ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na bawal sila sa highway. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko ang inyong saksi. Ipagpapatuloy ng Senado ang deliberasyon sa proposed 2026 national budget bukas. Minamadali na ng mataas na kapulungan ang pagtalakay at pag-aproba sa pambansang budget para mapirmahan ito ng Pangulo bago magpalit ang taon. Saksi si Maki Pulido. Gipit na nga ang schedule na suspindi pa ang Senate session ngayong araw matapos magkasunog kahapon sa 3rd floor ng Senate building. Nag-inspeksyon lang muna kanina si Senate President Tito Soto para alamin ang tindi ng pinsala ng sunog. Kahit na holiday bukas sa Pasay City dahil Pasay Day, papasok ang mga senador para sa pagpapatuloy ng period of amendments. Paspasan na ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian para maiwasan ang re-enacted budget. Kung walang aberya, inaasahang simula ng bicameral conference sa December 11 at mapirmahan ang BICAM report ng December 16 o isang araw bago ang Senate Christmas break. Target mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act sa December 29. Very tight, to be honest about it. Kasi like pag titignan mo nga yung bicameral na mention ko, 3 days lang yung binigay namin sa sarili namin. So we have to really work fast and find a common ground. Kung dati, sarado sa publiko ang bicameral conference, ngayon naka-live stream ito. Sa BICAM, pag-iisahin ang Senate at House version ng panukalang budget at isang yugtong ito sa budget process kung saan nagkakaroon noon ng budget insertions. Inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng mainit na debate sa ilang issue. Isa ang unprogrammed budget, lalo't tinapyas ito ng Senado sa 170 billion pesos mula sa 230 billion pesos. Posible ring pagtalunan ang dagdag na budget para sa rehabilitasyon ng mga probinsyang nasalanta ng mga bagyo. Para matapos ang BICAM sa loob ng 3 araw, gusto ni Gatchalian limitahan ang diskusyon sa mga pagkakaiba lang ng House at Senate version. So, I would suggest, dahil naka-upload naman nito sa website, at kung ano yung mga differences doon, yun na lang ang pag-uusapan. I would propose na ganun na lang, na wala na tayong pag-uusapan outside of those. Kung hindi, talaga magiging unwieldy.
Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog sa third floor ng Senate building. Nang apulahin ng mga bumbero ang sunog, nag-leak ang tubig sa session hall pati sa ibang bahagi ng gusali. Pero kaninang tanghali, bukas na mga ilaw sa session hall at meron na ring air conditioning. Pinatutuyo na lang ang carpet at chine-check ang mga nabasang electrical wiring. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Naghahanda ang Grupong Bayan para sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagamitin daw nilang basihan ulit ang betrayal of public trust at pang-aabuso sa kapangyarihan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, pag-aaralan nila ang naging desisyon ng Korte Suprema nang ibasura nila ang impeachment complaint. Nauna na rin sinabi ng Akbayan Party List na bukas sila sa paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Sinusubukan pa po namin makuha ang reaksyon ni Vice President Duterte kaugnay nito. Sa Pebrero matatapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint. 250,000 pisong halaga ng hindi rehistradong vape device at vape product ang nakumpiska sa Maynila. Arestado ang 2 may-ari ng tindahan. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, kumilos na mga tauhan ng DTI at NBI Dangerous Drugs Division. Huli sila sa akto habang nagbebenta ng unregistered vape device at vape juice sa 2 tindahan sa Manila. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng surveillance at test buy sa mga tindahan matapos matimbrehan na nagbebenta ang mga ito ng mga umano'y mga smuggled at di-rehistradong vape device at vape products na may panganib na dala sa mga gagamit nito. This particular vape device that they're selling, pwede mo siyang lagyan ng cannabinoid, or whatever chemicals, dangerous drugs, without us knowing, especially the parents. They would just think na yung anak nila ay nagbe-vape lang, without knowing na nalululong na to sa illegal na droga. Pag hindi siya registered sa DTI natin, it means that hindi siya pumasa or it didn't pass through the safety and quality evaluation ng DTI. 800 piraso ng unregistered vape devices at vape juices na nagkakahalaga ng 250,000 pesos ang kinumpiska ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang may-ari ng 2 tindahan na naharap sa patong-patong na reklamo. We filed cases of violation of Republic Act 11900. No? Ito yung vape law and of course the Consumer Act. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang inarestong empleyado na nasa kustudiya ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Patay ang isang lalaki matapos paputukan umano gamit ang boga sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, nagpunta ang 44 anyos na biktima sa bahay ng suspect para singilin ang 150 pisong utang pero nauwi ito sa pagtatalo. Dead on arrival sa ospital ang biktima at patuloy namang tinutugis ang suspect na nakatakas. Wagi ang ilang kapuso stars at personalities sa 41st PMPC Star Awards for Movies. Big winner si Dennis Trillo bilang Movie Actor of the Year para sa kanyang performance sa pelikulang Green Bones. Nakuha rin niya ang Male Star of the Night Award. Para pa rin sa Green Bones, kinilala naman bilang Movie Screenwriter of the Year sina National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Movie Editor of the Year naman ang editor nitong si Benjamin Tolentino. Panalo bilang New Movie Actor of the Year si Will Ashley para sa pagganap niya sa Balota. Itinanghal namang Taquilla King and Queen na Alden Richards at Catherine Bernardo na bumida sa highest-grossing Filipino film of all time na Hello, Love Again. Mga kapuso, 24 na araw na lang, Pasko na, at binigyan pagkilala ang mga nagwaging Belen sa ika-18 Belenismo sa Tarlac. Kanya-kanyang gimmick naman ang mga Christmas displays sa iba pang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Katatagan at pagkakaisa ang mga tema ng Christmas lighting sa Talavera, Nueva Ecija. Nagningning ang Christmas tunnel kung saan ang pailaw, disenyong palay.
Pagpupugay yan sa mga magsasaka at sa kanilang mga sakripisyo at tagumpay. Bukod sa pailaw, may night market at food bazaar. Carnival naman ang tema ng Christmas display sa Manawag, Pangasinan. Bukod sa giant Christmas tree, nagdingning din ang Belen at buong plaza. Payapang daigdig ang tema ng Christmas lighting sa Mangaldan, Pangasinan. Buhay na buhay ang munisipyo na may malaki ring Belen. Nagningning ang bayan ng Bani sa Pangasinan dahil sa kanilang mga pailaw. Ibinida ang Christmas tree na gawa sa kawayan. May bersyong mas maliit din na pinalamutian ng parol. Tampok din sa disenyo ang produkto nilang pakwan. Sa Tarlac, ipinagdiwang ang pagkilala sa makukulay na mga Belen sa ika-18 Belenismo. 29 na makukulay at nagniningning na Belen ang pinarangalan sa iba't ibang kategorya. Bida ang pang-world class na talento na ipinamalas ng mga Tarlakenyo. Ramdam na rin ang paghahanda sa Pasko sa ibang panig ng mundo. Katulad sa Rio de Janeiro sa Brazil, kung saan pinailawan ng isang higanteng Christmas tree sa gitna ng dagat. Sintaas ito ng 30 palapag na gusali. Mahigit 2 milyong ilaw ang ginamit. Sinundan pa ng pagpapailaw ng makulay na fireworks display. Sa Austria, isang dream come true para sa isang pamilya ang Christmas Wonderland na naitayo nila sa kanilang lupain na pinailawan ng halos 1 milyong Christmas lights at 250 palamuti. Gingerbread City naman ang nagpatamis sa paghihintay ng Pasko sa London. Dinisenyo ng mga arkitekto ang nasa 50 gingerbread buildings kung saan ibinida ang ilang kilalang pasyalan katulad ng Big Ben. Meron ding gingerbread house competition sa Sweden. Halaw ang ibang disenyo sa Titanic at sa tanyag na museyong The Louvre. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Engaged na si Sparkle star Thea Tolentino sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ibinahagi niya ang panibagong chapter na ito sa kanyang buhay sa isang Instagram post. Nangyari po ang engagement noong November 25. Nagpasalamat naman si Thea sa mga natanggap na pagbati. Sa isang post din sa Instagram, nagpakita si Carla Abellana ng larawan na may suot na singsing habang may kahawak kamay. May caption ito na Bible verse tungkol sa plano ng Panginoon para sa bawat tao. Ang tanong ng mga netizen, engaged na nga ba siya? Hindi man idinetali ni Carla kung anong ibig sabihin ng kanyang post, bumuhos naman ang pagbati ng kanyang mga kaibigan at mga fans. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Ang Pasko, sunong Pasko, puno ng pagmamahal mula sa'yo. Pasko, ang Pasko. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.